Kaya magandang araw mga ka-hybrid. Pupunta tayo ngayon dito sa aming area na pinagpulaan namin ng sibuyas. So ito, ready to bunot na to, no? Mamayang hapon na ito, bubunutin na namin. Ito po yung aking uncle na nagbabantay dito. Ayan. Ito ay day 29 days. Oo, ayan. Malalaki na mga ka-hybrid. So paano ba naming ginawa ito, no, mga ka-hybrid? Nag-apply po kami mga ka-hybrid ng magandang araw mga ka-hybrid. Lakbay Farm Vlog, nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pa-hit na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong upload sa mga videos ko. So ngayong araw mga ka-hybrid ay nandito po ako sa aming bayan, dito sa bayan ng Gimba, kung saan ay i-update ko po kayo mga ka-hybrid. Ay ito po ay natapos na pong ilan preparation namin, no? Sa pinakita kong last previous na aking vlog, ito yon. Tapos ito na po ngayon siya. Bali after 4 days ay pinapatubigan na po namin ito mga ka-hybrid. So papakita ko sa inyo mga ka-hybrid ay yung pagpapatubig namin, yung water pump na pinagkukuha na namin ng tubig dito. Kasi hindi irrigated kasi dito sa lugar namin mga ka-hybrid, kasi medyo mataas dito sa lugar. Yung iba kasi mga ka-hybrid ay mataas po yung lugar, kaya po irrigated yung iba, kaya wala pong problema sa pagpapatubig. Kaya ang ginagawa po namin dito sa aking likuran ay ito sa gawin dito ay dito po namin kinukuha yung tubig mga ka-hybrid. Ay ang gamit po namin dito ay yung PVC na ito, no? Ito nakikita nyo ito mga ka-hybrid, no? PVC, tapos meron siyang malambot na, hindi ko alam kung anong tawag dito. So paki-comment kung anong tawag dito mga ka-hybrid. Itong sa malambot lang siya, pagka parang yung ginagamit sa Bureau of Fire Protection. Ito yung mga ka-hybrid. Tapos sa gawing dulo na yon ay PVC na mga ka-hybrid. So ito ngayon mga ka-hybrid, yung update ko po ngayon ay ito ay tataniman na bukas. Bali ang pag-harvest namin sa punla namin ay 30 days mga ka-hybrid, yun sa aming punla, no? Papakita ko po sa inyo bukas yung pagtatanim nila, actual na kanilang pagraraop sa Ilocano mga ka-hybrid, pagtatanim. Ayan mga ka-hybrid. So ngayon mga ka-hybrid ay kaya ko ipapakita to sa inyo mga ka-hybrid ay dahil sa mga nagbabalak din na magsibuyas ay may share ko lang sa inyo yung aming ginagawa rito sa aming area, no? So ngayong araw ay magpapatubig kami, tapos may konting may konting damo lang ng mga ka-hybrid na tumubo dahil yung timing lang ng aming pag-spray ng aming mga pang herbicide ay hindi po na timingan, kaya medyo may tumubo pa mga ka-hybrid. Pero ang gagawin namin dito ay yung bunot-bunot na lang, kasi dahil nga nagpatubig kami mga ka-hybrid ay madali na lang itong punutin. Yan mga ka-hybrid. So ngayon ay sa aking likuran ay may nagbubunot na doon. Tapos after nito ay mag-spray po kami ng pang herbicide, yung machete, no? Ito yung mga ka-hybrid, machete. Yan. So hindi po kami nakapag-apply dati sa palay kasi ay alam namin yung timing, pero dito sa sibuyas ay first time namin mag sibuyas muli rito, kasi yung nakarang vlog namin na vlog ko ay yung pagtatanim ng sibuyas ay hindi po sa amin yun mga ka-hybrid, dahil sa kakilala po namin, yung sa uncle po namin na yun po yung unang nagtanim dito, dahil pinahiram namin tong area na to dahil gusto nga niya tumama din sa sibuyas. Dahil nga tumama po siya doon sa pagtanim niya ng sibuyas, nakiusap kami na kami naman na magsisibuyas ngayon. So dito sa area, so dito mga ka-hybrid ay ito yung tinaniman namin dati ng super hybrid rice na NK5017, na kung saan ay dito kami tumaman ng napakalaking talagang napakadaming kaban, no? At dito rin kami kumita. So saan po ba napunta yun, no? So dito na-invest po namin dito sa pagsisibuyas, dahil alam po namin na napakamahal po
ang expenses dito sa pagsisibuyas, no mga ka-hybrid. So ngayon papakita ko ngayong araw na ito yung actual na yung pagpapatubig namin dito sa area, tapos yung mga punlaan na aming ginawa dito sa dito sa isang banos dito, no mga ka-hybrid. Yung isang banos na pinagtaniman namin ng sibuyas, yung pagpupunla, no. So para makita nyo rin mga ka-hybrid yung ano yung diskarte namin mga ka-hybrid. So pagpasensya nyo na mga ka-hybrid, ay medyo may tumatahol na aso dito dahil syempre ay hindi tayo pamilyar sa mga aso dito mga ka-hybrid. So yan lang, samahan nyo ako sa aking pagsiyasat dito sa aming pag-prepare dito sa aming pagtataniman ng sibuyas. So tara, let's go! So yan, magandang araw mga ka-hybrid. Pupunta tayo ngayon dito sa aming area na pinagpulaan namin ng sibuyas. So ito, ready to bunot na to, no? Mamayang hapon na ito, bubunutin na namin. Ito po yung aking uncle na nagbabantay dito. Ayan. Ito ay day 29 days. 29 days. Oo, ayan. Malalaki na mga ka-hybrid. So paano ba naming ginawa ito, no mga ka-hybrid? Nag-apply po kami mga ka-hybrid ng vermicast, tapos may konting ipa-ipa. Ayan mga ka-hybrid, oh. Ipa, kakapuso. Ayan. Walang damo mga ka-hybrid, no? Ayan. Dahil in-apply namin to ng pang herbicide. Nung bago namin ito taniman, in-apply namin pang herbicide. Kaya lang ang problema, may konting part dito na hindi tumubo. Ayan, dahil kasi mababa. Hindi maganda yung pagkaka-platform. Pero kahit pa paano yan, kahit ganyan pa man, marami pa rin sa area na yan, napakadami. So halos lahat tumubo. Ayan mga ka-hybrid, oh. So ilang row yan? 2, 4, 6, 8 1.8 hectares ang tatanong. 1.8 hectares. Ayan mga ka-hybrid. So yung pinakita ko doon kanina, kasama yung mga ka-hybrid, no? Yung aming pagtatanim, malawak ito mga ka-hybrid. So pagdating dito, makapal yan mga ka-hybrid, oh. Day 29 na yan mga ka-hybrid. So pwede na ito bunutin kahit ngayon, bukas. Pero bukas pwede na itong bunutin. Pero sa amin kasi ay day 29, ito ay bubunutin na namin mamayang hapon. So bukas ang taniman para hindi masaktan. Yun, para hindi masaktan yung kanyang puno, no mga ka-hybrid. Dahilan kasi minsan namamatay, hindi tumutubo. Ayan, oh. Tingnan nyo naman yung aming napakakapal dito sa part na to. Halos lahat tumubo. Tingnan nyo naman mga ka-hybrid. May mga sablay pero mababa lang kasi yung pagkaka-platform dito. Ayun. Doon kasi sa gilid hindi kasi maganda yung pagkaka-platform mga ka-hybrid. Dito sa gitna maganda. Tingnan mo naman, napakadaming tubo. Halos lahat tumubo, oh. Ayan mga ka-hybrid, yan yung update ko ngayon dito sa aming sibuyas na aming pinagtaniman. So napakaganda po mga ka-hybrid, oh. So siyempre pag tayo po magtatanim ng sibuyas, talaga napakamahal po ang gastos dito ngayong araw na ito mga ka-hybrid. Lata yan. 10 lata yan. Tapos naka 26,000 na kami mga ka-hybrid, oh. Diba samanta? Ano pa nakikita ng tatanim? Bukas, bukas uncle. Ha? Papakita natin bukas yung magtatanim. Ay, doon na lang sarap. Ay, magtatanim na sila. Hindi, mas maganda yung sa atin. Oo, mas malapit kasi doon, baka may maaso doon, makagat pa tayo. Mahirap na. Mga ka-hybrid. So yan lang mga ka-hybrid, update lang dito sa aming punla at pagtataniman namin bukas at magbubunot na mamaya, no, mga ka-hybrid. So hindi ko na papakita sa inyo pagbubunot dahil medyo meron tayong gagawin mga ka-hybrid, medyo busy mga ka-hybrid, no. So yan lang mga ka-hybrid, talaga napakamahal gumastos ng sibuyas. Kayo po ay mag-i-invest dito mga ka-hybrid. Pero sulit naman to mga ka-hybrid dahil nga ay pagka ito ay tumama ngayong araw na ito, itong buwan na to ay mataas pa rin ang presyuhan ng sibuyas. Naglalaro po ito sa 150 per kilo mga ka-hybrid dito sa aming area. O 180, yan mga ka-hybrid, sabi po ng aming uncle, no.
So yan. So talagang hindi biro mga ka-hybrid na kayo po ay mag-aalaga, magtatanim ng sibuyas. So katulad niya, may namatay. So kahit pa paano, may mga tumubo pa rin dyan. So dito sa part na yan, sa dulo. Ayan. Ayan, tingnan nyo naman, oh. Gaano napakakapal. So 1.8 hectares na aming itatanim. So kasama yon nung aming tinaniman na area na to. Tsaka yung sa gilid na dyan, yung area na sana ay tumama kami rito. Ay sinuwerte tayo rito ay talagang minsan pag dalaw po kayo rito sa aming area at mabigyan namin kayo ng sibuyas, free sibuyas dito sa amin. Ayan, kasama po yan, tagtataniman. So yan, so lang mga hybrid. At alis na kami at medyo mainit na. At bukas update ko po kayo kung pagtataniman namin, araw na pagtatanim mga hybrid. Dahil maraming tao po ang magtatanim bukas, dahil hindi po pwedeng dahan-dahan pa pagtatanim ng sibuyas. Sensitive po ang pagtatanim. Magandang araw muli, ingat po at God bless.